So, Assalamualaikum and good day everyone, especially to our teacher, Ma'am Badal. So, my topic for today is all about the natural succession within the forest. So, when we say natural succession within the forest, hindi ko nababasahin yung buong definition na nakalagay sa screen or PPT. Dediretso na lang ako sa kung ano talaga yung meaning or kahulugan ng natural succession within a forest. So, ang natural succession sa loob ng isang kagubatan o sa loob ng isang forest, ito na yung gradual ang pagbabago ng mga halaman sa loob ng isang forest. Like for example, paunti-unti ang pagbabago ng isang forest, the word nga na forest succession. Parang nakaslow mo lang siya and natural lang talaga yung process, parang nakaslow mo lang, 'di ba? So, kung saan nag-iiba ang uri ng isang forest. Bakit nga ba nag-iiba ang uri ng isang forest? So, nag-iiba ang uri ng isang forest kasi iba-iba ang needs at abilities ng mga puno para makasurvive or para mabuhay lang sila. Halimbawa, sa isang forest, madalas nakikita ang mga puno na mabilis tumubo at mahilig sa araw. Like for example, yung pioneer species. Pag lumaki na yan sila, nagbabago na rin ang environment. Nagiging okay na ang mga ibang species. Yung mga bagong species naman na tumutubo is minsan mas magaling pa sila sa unang tumubo. So, ganun lagi ang cycle ng bawat stage. May mga bagong species na nagiging okay sa environment and eventually sa forest. So, may mga panibagong species naman na tutubo and then yung dating tumubo is tatangkad na yan sila. And then, may mga panibagong species na tutubo. So, ito yung tinatawag nating natural succession sa isang forest. So, importante na maintindihan natin ang process na ito para ma-manage natin ang mga forest sa maayos na pamamaraan. So, tinatawag nating natural succession ng isang forest kasi yan na yung isang lugar na wala talaga siyang puno. Like, yung nakita ko sa Google na search ko, hindi ko mapapakita sa inyo dito sa screen. So, ang puno na ay yung tinatawag na natural succession sa isang forest is yan na yung isang area na walang mga puno and then puro siya bato. And then, from the rocks, puro bato na isang lugar. So, tutubuan na yan siya ng pioneer species. So, yan kasi yung species na mabilis tumubo. So, yan na yung mabilis tumubo na mga species. And then, magiging paunti-unti nang lumalago yung isang forest na yon, ay yung isang lugar na yon, magiging forest na siya. And then, sa pamamaraan na yon, matatawag natin siyang natural succession. Hindi siya pinlano and hindi alam na magiging, itong area na ito magiging successful to someday. 'Di ba? Hindi siya pinlano. Okay? Like, natural lang ang flow ng area na yon para maging isang succession or para maging success na forest. So, yun na yung example natin yun na yung tinatawag nating natural succession within the forest. So, next slide naman. So, okay, let's proceed about the forest community and ecosystem. So, in general, the pioneer trees are intolerant with mid-tolerant species characterizing the second three stages. So, hindi ko na babasahin yung full definition na nakalagay sa screen. Basahin nyo na lang habang nag-explain ako dito, ha? Kasi napakahaba ng definition na yan. Baka maubos yung oras natin kakabasa dyan sa definition. So, ang forest community and ecosystem is pinapaliwanag nito ang tungkol sa relationship between tolerant species ng mga puno sa environmental condition at ang kanilang mga rules, syempre.
hindi mawawala yung rules dyan. So, sa forest succession ecosystem is kasama na dyan eventually yung forest succession. Kasi nga, di ba, yung title natin is about the natural succession ng isang forest. So, dito naman sa forest succession is, ang forest succession ay ang natural na process. Yes, nabanggit ko kanina na natural process lang yung forest succession. So, natural lang yung process ng pag-unlad ng mga halaman at puno sa isang lugar sa paglipas ng maraming panahon. Nagsisimula ito sa mga pioneer species. Yung mga pioneer species is yan na yung unang tumutubo sa disturbed o bakanteng lugar hanggang sa maabot na ang mature o late successional forest. So, next is tolerance at successional stage. Dito naman sa tolerance at successional stage is yung mga pioneer species is karaniwang mga intolerant na mga puno ang mga ito. So, ang mga intolerant species ay hindi nabubuhay sa mga shaded na lugar. Kaya, nangingibabaw sila sa mga open areas na maraming sikat na araw tulad ng bagong disturbed area or landscapes. So, dito naman is ang mga ganitong pagbabago sa species ay mahalagang malaman natin as a forest ecology. So, pinapakita nito kung paano umaayon ang iba't ibang species sa environmental condition sa paglipas ng maraming panahon. So, kung papaano nagbabago ang forest composition mula sa open sunlight to environment na shaded areas. So, let's proceed about the next slide tayo, okay? So, okay, let's proceed about the third slide. So, dito sa third slide is ipapaliwanag natin kung paano nagkakaroon ng interaction at pagpapalitan ng mga species ng puno sa hardwood deciduous forest, okay? So, when we say hardwood deciduous forest is ito na yung mga gubat or forest na matatagpuan natin sa east part ng United States kung saan ang mga puno ay naglalagas ng dahon tuwing taglagas. Okay? Eventually, tuwing seasonally. So, next is mid-tolerant versus shade-tolerant na species. Okay, unahin natin yung mid-tolerant trees. Ang mga mid-tolerant trees kasi is meron na yan siyang oak, ash, at elm. So, ang karaniwang nangingibabaw sa gitna ng forest succession. So, kailangan nila ng mas maraming sikat na araw at hindi gaanong tolerant sa mga malilim na lugar. So, dito sa mid-tolerant trees is mas kailangan nila ng maraming sikat ng araw, okay? Kasi hindi sila makakasurvive pag walang sikat na araw. Okay? Let's proceed about the shade-tolerant trees. Ang mga sugar maple and etc. ay mas karaniwang nabubuhay sila sa lilim ng canopy at mid-tolerant trees. Okay? So, 'di ba? Ipapaliwanag natin dito na ang isang universal na prinsipyo sa ecology ng deciduous forest ay habang nagmamature ang kagubatan, ang mga shade-tolerant species ay unti-unting natatalo at napapalitan ng mga hindi gaanong shade-tolerant na species na nagbabago sa itsura at composition ng ecosystem. Ang process na ito ay nangyayari hindi lamang sa isang species, kundi sa mga kagubatan na sa buong mundo. Okay? Hindi lamang ito nakafocus sa isang lugar. Kasi sa lahat ng kagubatan o sa lahat ng lugar na merong kagubatan is eventually nangyayari talaga itong issue na ito. Okay?
So okay, let's proceed about the Douglas fir sa Pacific Northwest. So ang Douglas fir ay mid-tolerant, kaya nitong tumubo sa moderate na sikat ng araw, pero nahihirapan sila masyado sa shaded na lugar. So halimbawa, sunog o pagputol ng puno. Napapalitan ang Douglas fir ng mas shaded tolerant na puno tulad ng mga Western red cedar, Western hemlock o true firs. Depende ito sa lugar kung ano talaga yung napapalit doon sa mga species na yon. So, eucalyptus forest sa Tasmania naman. So, ang eucalyptus trees ay mid-tolerant din yan. So, kung walang disturbance area, unti-unti itong napapalitan ng shade-tolerant rainforest species na mas sanay tumubo sa ilalim ng canopy ng ibang mga puno. So, ang mga mid-tolerant na puno tulad ng Douglas fir o eucalyptus ay nangingibabaw sa simula ng forest life. Pero kung walang sunog, logging o ibang disturbance, unti-unting natatalo ang mga ito ng mga shaded tolerant species na mas nabubuhay sa mga mature at shaded na kagubatan. So, ito ay natural na process na makikita sa mga kagubatan o sa mga buong mundo. Okay? Yun yung about dito sa Douglas fir natin, ha? So, okay. Dito naman is ipapaliwanag natin in short kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng nilalaman ng nasa screen. So, dito is may mga intolerant species, mga puno na nangangailangan ng maraming sikat ng araw at hindi kayang tumubo sa lilim na lugar. So, nananatiling dominant sa kagubatan nang hindi napapalitan ng mga tolerant species, mga punong kayang mabuhay sa mga malililim na lugar. Okay, so dito is sa isang mga kondisyon, ang mga intolerant species ay nananatili at hindi napapalitan ng mga tolerant species. Kaya hindi laging totoo na ang mga tolerant species daw ay nangingibabaw sa late successional forest. So yun lang yung ipapaliwanag natin about dito kasi paulit-ulit lang. The concept of climax. So dito naman is tinutukoy dito na ang idea na ang mga ecosystem is tulad ng mga kagubatan ay dumadaan sa mga state ng plant at succession sa isang species hanggang sa marating nila ang isang stable at mature na tinatawag na climax community. So ang community na ito ay nasa balance sa kanyang kapaligiran at nananatiling hindi nagbabago maliban na lang kung may mga external na factor. So, nagpapakita dito na ang process ng plant at forest succession kung saan nagde-develop at nagbabago ang mga kagubatan sa paglipas ng maraming panahon. Okay. Ito ay napakahalagang malaman natin na ang concept sa ecology na nagpapaliwanag kung paano umuunlad ang mga ecosystem and stability. The stability of the forest. So dito, nagde-develop ang mga kagubatan at umaabot sa isang stable na tinatawag nating climax community. So meron ditong humid climates at successional. So dito, sa mga lugar na may humid na klima kung saan ang ulan ay mas mataas kaysa sa potential ng evaporation o ang dami ng tubig na na-evaporate o nagagamit ng mga halaman. Ang plant succession ay nagiging dahilan ng pagbuo ng kagubatan sa dominado ng tolerant trees. Okay? Kasama na ang mga puno na ito, ang kagubatan ay hindi understory plants at animal na kayang mabuhay sa lilim na lugar. So, sa climax theory is nagpapalipas ng panahon, ang community ng kagubatan ay dumadaan sa maraming pagbabago ng species, composition at structure. So, ang kagubatan ay umaabot sa isang stable na yugto
na tinatawag nating climax community, kung saan ang mga composition ng species ay hindi na nababago maliban na lang kung may mga external na disturbance tulad ng sunog o gawa ng tao like logging, ganun. So, dito naman is ipapaliwanag ko kung ano ba talaga yung pinagkaiba ng external at internal disturbance sa mga ecosystem ng kagubatan at kung paano naaapektuhan ang forest succession sa bawat klase ng disturbance. Okay, unahin natin sa external disturbance. So, ito ay mga disturbance na nagmumula sa labas ng kagubatan tulad ng sunog o logging na ginagawa ng mga tao. Okay? Yung mga pagpuputol ng mga puno na kagagawa ng mga tao. Ang mga external disturbance ay maaring magsimula o mag-set ng secondary succession. Ibig sabihin, ang kagubatan ay hindi dumadaan sa process ng pagbabawi at pagbabago. Madalas na nagdudulot ng pagpapakilala ng mga bagong species o nagbabago sa structure ng kagubatan. Next is ipapaliwanag naman natin kung ano talaga yung internal disturbance. So, ang internal disturbance, ito ay ang mga disturbance na nangyayari sa loob ng kagubatan. Halimbawa, pagkamatay ng isang puno dahil sa kidlat o pag-atake ng bark beetles. Ang mga internal disturbance ay madalas nagre-result sa pagpapalit ng naapektuhan ng puno. Ang external disturbance tulad ng sunog o logging na ginagawa ng mga tao ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kagubatan at magsimula ng bagong cycle ng succession. Samantala, ang internal disturbance is tulad ng pagkamatay ng puno dahil sa kidlat ay nagdudulot lamang ng maliit na pagbabago dahil ang puno ay kadalasang napapalitan ng isa pang puno ng parehong species o isang puno na bahagi ng climax community. So, okay, that's all. Thank you!